Kabanata 1456 mula kay Hayden ang tawag, matapos niyang hindi sinasadyang mapindot ang answer button, biglang dumating ang boses ni Hayden, Nay, nabalitaan ko na nagising si Elliot. Sobrang naantig si Elliot nang marinig ang boses ng anak. Ang anak ay nagmamalasakit sa kanya, kaya tumawag siya upang tanungin ang kanyang sitwasyon. Ma, tanungin mo siya kung sino ang pipiliin niya, kung hindi niya kayang tiisin ang bago niyang asawa, ayoko na at bumalik ka na kay Ari Adele, naisip ni Hayden na nasa telepono ang kanyang ina, kaya malaya siyang nagsalita. Ang emosyon ni Elliot sa huling segundo ay biglang nagwakas, wala pala itong pakialam sa kanya ng kanyang anak, ngunit nag-aalala na baka mapahamak si Avery. Mas mabuting malaman ng anak na naaawa siya sa kanyang ina kaysa wala siyang konsensya. Ma, bakit hindi ka nagsalita? Nagalit ka na naman ba ni Elliot? Tanong ni Hayden sa madilim na boses. Hindi na nakaimik si Elliot, ako na, naligo ang nanay mo. Natahimik si Hayden saglit, Elliot, ang tanong mo, nasagot ko na ang nanay mo. Ayaw talagang kausapin ni Hayden ang tungkol sa love story niya, gusto niyang tanungin kung kumusta ang katawan niya, pero nahihiya siyang magsalita. Dahil hindi nagsalita si Hayden, nagpa siya si Elliot na magkusa, Hayden, busy ka ba sa pag-aaral mo ngayon? Matapos itanong ay hindi na sumagot si Hayden, gayon din, ang relasyon sa pagitan ng kanilang mag-ama, kahit na hindi na kasing tensyon gaya ng dati, ay hindi sapat upang makipag-usap tungkol sa pang-araw-araw na buhay, sa pag-iisip pa lang ni Elliot na kahit anong oras ay ibababa na ni Hayden ang tawag, isang boses ng babae ang dumating. Elliot, boses ni Gwen, natigilan si Elliot, ang boses ay, nasaan si Hayden? Tanong ni Elliot, binigay sa akin ni Hayden ang telepono at hayaan mo akong makausap ka, napakamot ng ulo si Gwen, Leon, nabalitaan ko na may sakit ka at na-hospital, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Well, walang sinabi si Elliot, ang pagnanais na magpatuloy. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong ni Gwen, ito ang unang pagkakataon na nag-usap ang magkapatid sa telepono. Si Elliot ay ganap na hindi pamilyar sa kanyang boses, ngunit alam niya na siya ay nakatira kasama si Hayden. Gwen, sinabi niya ang kanyang pangalan, ako ito, Gwen heard her name being pronounced by her, her heart pounding. Sinabi sa akin ni Avery na hindi ka kasing lamig gaya ng ipinakita mo, kahit totoo man ang sinabi niya o hindi, sana maging maayos ka cherish Avery, huwag magpalinlang sa iyong bagong asawa sa Yonroville. Kumunat ang noo ni Elliot, mabilis na natapos ni Avery ang paliligo at lumabas ng banyo. Nang makita siya ni Elliot na lumabas, ibinigay niya ang telepono sa kanya, ang telepono ni Hayden. Lumapit si Avery at kinuha ang phone, bilang isang resulta, ang tawag ay ibinaba. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Avery, ibinigay ni Hayden kay Gwen ang telepono nang marinig niya ang aking boses, itinaas ni Avery ang gilid ng kanyang bibig, ano ang sinabi mo kay Gwen? Marami siyang kausap, hindi ko naalala ang sinabi niya, medyo napagod si Elliot. Hindi pa nakaka-recover ang kanyang katawan at halatang hindi na kayang makipagsabayan sa kanyang enerhiya. Avery, matulog ka na kung pagod ka, Elliot, oo. Matapos ipikit ni Elliot ang kanyang mga mata, pumunta siya sa gilid ng kama at umupo, binuksan ang kanyang telepono, at nakita ang mensahe mula kay Gwen. Gwen, Avery, sinabi mo ba sa kanya na kasama ko si Hayden, alam niya talaga kung sino ako? Avery, well, sinabi ko sa kanya, Gwen, parang hindi naman siya nakakatakot, nakipag-chat lang ako sa kanya at marami akong sinabi. Kabanata 1457 Avery, may sinabi ba siya, Gwen? Oh, parang wala siyang sinabi, nakakahiya, baka isipin niya na nagsasalita ako. Avery, kakagising lang niya ngayon at wala sa magandang mood, kung wala lang siyang sakit, tiyak nakakausapin ka niya. Gwen, naku, akala ko noon pa man ay napakaurong niyang magsalita, okay ka lang ba sa kanya? Avery, well, we made up, nakahinga ng maluwag si Gwen, mabuti naman, alam kong magkakaayos kayong dalawa, kung hindi pinahahalagahan ni Elliot ang isang magandang babae tulad mo, kung gayon siya ay isang tanga. Ayaw pag-usapan ni Avery ang paksang ito, kaya nagpadala siya ng mensahe para itanong, kamusta, hinanap ka na ba ni Ben Schaffer, Gwen, noong araw na hinayla ko siya sa blacklist, tinawag niya ako at sinabing i-test kung na-pull out siya, napaka-boring niya, hindi katulad ng isang lalaki na kasing edad niya. Avery, hindi ka willing maging makaluma, pagkatapos ipadala ang mensaheng ito, bumigat at bumigat ang kanyang mga talukap, ibinaba niya ang kanyang telepono, humiga sa kama, at nakatulog pagkaraan ng ilang sandali. Makalipas ang isang linggo, naramdaman ni John na tila tuluyan nang nawala si Tammy sa kanyang mundo.
Mas gusto ni Tammy ang paglalaro ng mga mobile phone, nagpapadala siya ng isang bilog ng mga kaibigan araw-araw, pero simula noong araw na nag-away sila, hindi na siya muling nag-post sa circle of friends. Akala ni June ay na-block siya nito, kaya tinanong niya ang kanilang mutual friend, ngunit sinabi ng kaibigan na hindi niya nakita ang kanyang post sa moments. Sa pagkakataong ito ay nag-away silang dalawa at hindi niya naisip na kailangan pang magkaroon ng Cold War ng ganoon katagal. Dahil ipinaliwanag na sa kanya ni John na iba siya sa kanyang mga magulang at hindi niya kayang makinig sa kanyang mga magulang at gumawa ng mga kalokohang bagay. Nang hindi naghihintay na makaalis sa trabaho, nagmaneho siya sa Lynch Group. Pumasok siya sa kumpanya at maglalakad na sana patungo sa elevator. Agad siyang hinabol ng front desk, MS Lynch, 2 araw nang hindi pumupunta sa kumpanya. Anong problema? Tumalon ang templo ni June, sabi ng front desk, hindi ko alam, maaari mong tawagan si Pangulong Lynch at magtanong. Lumabas si June sa Lynch Group at tinawag ang kanyang biyenan. Ano pong problema ni Tammy? Sinabi ng front desk na 2 araw nang hindi pumupunta si Tammy sa kumpanya, masama ba ang pakiramdam niya o ano? Nag-aalalang tanong ni June. Nilinggan ni Mary ang kanyang anak na nakahiga sa kama. Tammy, galing kay June, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Malamig nang umuso si Tammy, ayoko siyang kausapin. Malakas ang boses ni Tammy, sa telepono, maririnig ni June ang usapan ng mag-ina. Mas pinipigilan ngayon ang init ng ulo ni June kaysa sa mga nakaraang taon, kung ito ay ititigil, tiyak na ibababa niya ang telepono sa lalong madaling panahon. Siya ay may ugali ng pinakamatandang binibini, at siya ay may ugali ng pinakamatandang young master. Tammy, anong ginagawa mo sa kanya? Hindi niya masamang ideya yon, at saka, tinawagan niya ako, hinikayat ni Mary ang kanyang anak sa pamamagitan ng mabubuting salita. Ngayon lang siya tumatawag, 1 linggo na, lalong nagalit si Tammy sa iniisip niya, paimpal niyang niyakap ang kubrekoma at tinakpan ang ulo. Tammy, huwag kang huminga, ang pagbubuntis ay madaling kapitan ng kakulangan ng oxygen, ibinaba ni Mary ang kubrekoma na hawak ng kanyang anak. Sa kabilang side ng telepono, natigilan si John nang marinig ang salitang buntis. Nanay, buntis si Sweetie, ang mobile phone sa kamay ni Mary ay gumawa ng isang napakalakas na panlabas na boses. Binuksan ni Mary ang speakerphone, oo, halika rito. Nanay, kung hahayaan mo siyang dumating, aalis na ako, umupo si Tammy mula sa kama, sobra ang mga magulang niya, hindi ako pwedeng malito ng ganito. Naunawaan ni John ang kanyang matigas ang ulo at agad na sinabi, Nay, sabihin mo kay Tammy, hindi ako pupunta, hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti at huwag magalit. Pagkatapos makipag-usap sa telepono, sinabi ni John na tumawag kaagad kay Avery para humingi ng tulong. Avery, buntis si Tammy, pero bago niya nalaman na buntis siya, galit na galit siya sa mga magulang ko. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya pero ayaw niya akong makita. Ang kanyang matigas ang ulo ay hindi nakinig sa kanyang ina, ngayon ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kabanata 1458 Hindi si Avery pero sumagot si Elliot at sinabing, bumabuti na ba ang pakiramdam mo? June, Elliot, huwag mo siyang pakialaman sa mga bagay na iyon, kung hindi mo man lang suyuin si Tammy, paano ka magiging mabuting ama sa hinaharap? Hindi nakaimik si June matapos siyang turuan, June, Kuya Elliot, tama ka, kailan ka uuwi, pagbalik mo sa Erie Adele, dadalhin ko si Tammy sa bahay mo para kumain. Elliot, pagkatapos ma-discharge mula sa ospital. June, kailan ka lalabas sa ospital, Elliot, hindi ko alam. Pagkatapos ay ibinaba ni Elliot ang telepono, kakakuha lang niya ng kwalipikasyon para bumangon sa kama, at hindi niya narinig na nagsalita si Avery tungkol sa usapin ng paglabas sa ospital. Bukod dito, bagamat nakakabangon siya sa kama gamit ang mga saklay, maaari lamang siyang lumipat sa ward. May mga yabag sa labas ng pintuan ng ward, bumukas ang pinto, at pumasok si Avery kasama ang isang grupo ng mga tao, lumapit ang pangalawang kapatid na lalaki, si Nick at ang pang-apat na kapatid. Tinanong siya ni Avery noon kung gusto niya silang makita, ngunit sinabi niya na hindi. Hindi niya gustong makitang nahihiyang tingin, Elliot, pumunta sila para makita ka, ipinaliwanag ni Avery, kusa silang dumating, at hindi ko sila kayang bitawan. Tumango si Elliot at ibinalik sa kanya ang kanyang cellphone. Sa mga araw na ito, pinapakitaan siya ni Avery ng mga video para magpalipas ng oras. Sa katunayan, maaari niyang bilhan siya ng bagong mobile phone, ngunit hindi niya ito ginawa. Maaari silang ma-discharge mula sa ospital. Kapag nakalabas na si Elliot sa ospital, maaari na silang bumalik kay Erie Adele. Pagkatapos niyang bumalik sa Erie Adele, ang pagbili ng isang mobile phone ay maaaring ituring na isang kumpletong pagtatapos ng buhay sa Yanroville.
Elliot, sobrang nag-aalala kami sa'yo, kaya nagpa-appointment kami para pumunta dito. Dumating ako dito minsan, at pinigilan ako ng mga bodyguard ng pamilya Joban na makita ka, kaya umalis ako. Lumakad ang pangalawang kapatid na lalaki sa tabi ng kama, hinawakan ang kanyang braso, at tiningnan siyang mabuti. Napakabigat ng kamay ni Lorenzo. Gusto mo bang turuan ko siya ng leksyon para sa'yo? Hindi. Malapit na akong gumaling, ayaw ni Elliot na magkagulo ulit bagaman minana ni Rebecca ang legacy ni Kyrie, pero kung tutuusin, hindi siya sapat na lakas at kailangan niya ng tulong ni Lorenzo. Sa palagay mo ba ay mas mahusay na gumawa ng higit sa mas kaunti? Sure enough, isa siyang ama na mas matatag kaysa dati. Tumawa ang ikaapat na kapatid, kailan ka babalik sa Eri Adele? Kahit isang linggo, sumagot si Avery, sa isang linggo, tingnan natin ang kanyang paggaling. Actually, kung gusto mong bumalik sa Eri Adele, pwede ka nang bumalik, ibabalik ka namin sakay ng espesyal na eroplano. Ang ikaapat na kapatid na lalaki ay nagsabi, sa tingin ko ay mukhang maganda si Elliot ngayon. Ipinaliwanag ni Avery, kailangan nating hintayin si Rebecca na gumawa ng paternity test bago bumalik sa Eri Adele. Sinabi niya na ang bata sa kanyang sinapupunan ay kay Elliot. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang tatlong lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Nick, kung kay Elliot ang bata, ano ang gagawin mo? Ani Avery, kung kay Elliot, babalik din tayo kay Eri Adele. Nilikha ni Rebecca ang batang ito sa pamamagitan ng hindi magandang tingnan, at siya mismo ang nagdadala ng mga responsibilidad at obligasyon. Huwag na huwag mong subukang atali si Elliot sa batang ito. Matapos pakinggan ang sagot ni Avery, bumalik ang tanong ni Nick dahil hindi mahalaga kung kay Elliot ang bata o hindi, babalik kayong lahat kay Eri Adele. Bakit hindi pumunta ngayon? May balak ka bang malaman na kay Elliot ang bata, kaya mag-aaway kayo ni Rebecca? Inaaway mo siya, so what if manalo ka, wala kang magagawa sa kanya. Puno ng kapangyarihan si Avery, sa katunayan, kahit lumabas ang resulta at alam niyang kay Elliot ang bata, ano ang magagawa niya? Wala siyang magagawa hanggat tumanggi si Rebecca na ipalaglag ang bata, maayos na maipanganak ang bata. Elliot, ano ang ugali mo? Tanong ng pangalawang kapatid. Elliot, nakikinig ako kay Avery, TSK, naiintindihan ko kung bakit mo isinuko ang career mo para sa babaeng ito, ngayon ka lang nagkaroon ng peklat, kalimutan mo na ang sakit, pang-aasar ng pangalawang kapatid. Nasaan ang peklat, halatang nasasaktan pa rin, pang-aasar ng pang-apat na kapatid. Ito ang buhay, ngumisi si Nick, walang pakialam si Elliot pero nag-aapoy ang mukha ni Avery sa kahihiyan, Kabanata 1459. Nagseri na ako sa kanya, paliwanag ni Avery, ano ang silbi ng paghingi ng tawad, kapag ganito ang treto sa akin ng isang tao, hindi ko siya puputulan at isusulat ang pangalan ko ng baligtad. Kung sino mang babae ang masyadong mayabang sa harap ko, hindi ko hahayaan ang libingan ng kanyang ninuno. Bueno, huwag maging matuwid sa sarili, hindi mo minamahit si Avery, at hindi ka rin minamalas ni Avery. Patuloy ang panunuya ni Nick, dapat pasalamatan mo si Avery, kung hindi dahil kay Avery, si Elliot ay mananatili sa Younroville para maging manugang niya dapat sumakit na naman ang ulo mo. Bagla silang napatigil sa pag-uusap, pagkaalis nila, tinulungan ni Avery si Elo na mahiga sa hospital bed. Gusto mo bang bumalik kay Eri Adele? Tanong ni Avery sa kanya, nakaupo sa tabi ng hospital bed. Ano sa tingin mo? Tanong ni Elliot na hindi sumasagot. Avery, kung ganoon, bakit hindi muna tayo bumalik sa Eri Adele? Gumamit daw sila ng special plane para bumalik sa amin, para hindi na masyadong mahirapan, dapat kayanin mo. Elliot, kahit hindi ka sumakay ng espesyal na eroplano, kakayanin ko. Mas mabuting sumakay ng espesyal na eroplano, sabi ni Avery, determinado na siyang bumalik kay Eri Adele, bumalik ka bukas. Elliot, okay, nakikinig ka ba talaga sa akin? Hindi mapigilan ni Avery ang mapangiti. Elliot, naaalala ko na ang nakaraan, natigilan si Avery nitong sagot, kasama niya nitong mga nakaraang araw, ramdam niya ang kanilang nararamdaman, na para bang bumalik sila sa nakaraan, hindi na kasing lamig at tigas si Elliot gaya ng dati, ang tono ng pananalita nito sa kanya, ang tingin sa mga mata nito, ay katulad ng dati. Naisip ni Avery ang tanong na ito sa kanyang isip, ngunit hindi niya ito tinanong, dahil maalala man niya ito o hindi, nasiyahan na siya sa kanilang kasalukuyang relasyon. When I look back now, feeling ko masyado akong forward-looking. Akala ko komprehensibo ako sa lahat ng bagay at makakamit ko ang pagiging perpekto sa lahat. Kung tutuusin, sa ganoong mentality, hindi ko magawa ang sarili ko ng maayos. Binuod ni Avery ang mga aral ng kabiguan at sinikap na huwag gumawa ng parehong pagkakamali sa hinaharap. Ayaw talagang pag-usapan ito ni Elliot, hindi na kailangang pagtalunan kung sino ang tama at kung sino ang mali.
Masakit pa ba ang peklat mo sa ulo? Itinaas ni Elliot ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang ulo. Inabot ni Avery at hinawakan ang kanyang ulo, hindi ko mararamdaman kung hindi ko ito hahawakan, medyo masakit pag hinawakan ko ng kamay ko. Elliot, dapat kang magpahinga ng mabuti. Avery, dapat ka ring magpahinga ng mabuti. Elliot, pagbalik natin sa Erie Adele, makakapagpahinga tayo ng mabuti. Avery, sige, kinabukasan, madaling araw, pinangasiwaan ni Avery ang mga pamamaraan ng paglabas para kay Elliot. Naka-wheelchair si Elliot, tinulak ng mga bodyguard, at lumabas ng inpatient unit, huminto sa gate ng inpatient department ang espesyal na sasakyan na ipinadala ng pangalawang kapatid, pagkasakay nila sa sasakyan ay nagmamadaling tinungo ang itim na sedan patungo sa airport. Alas 8 ng umaga, natanggap ni Rebecca ang balita na umalis na si Elliot, at sa sobrang galit ay inihagis niya ang tasa sa kanyang kamay. Si Elliot ay dumaan sa discharge procedures noong alas 7:30 ng umaga, tinatayang nakarating na siya sa airport, ang taong mula sa ospital ay nagulat ng balita kay Rebecca. Kinuha ni Rebecca ang telepono, hinanap ang numero ni Avery, at dinyal ito. Sa sandaling ito, nakasakay na si Avery sa espesyal na eroplano at naghahanda na i-adjust ang mobile phone sa flight mode. Nang makita ang tawag ni Rebecca, nag-alinlangan siya saglit, saka ito kinuha. Avery, di ba sabi mo gusto mong hintayin akong magpa-paternity test? Wala akong pakialam sa bata sa tiyan mo, pinawi ni Avery ang mga ilusyon ni Rebecca bawat salita, wala rin pakialam si Elliot. Ibigay mo kay Elliot ang phone mo, may sasabihin ako sa kanya, umungol si Rebecca. Kabanata 1460, may sasabihin sa iyo si Rebecca, inabot ni Avery ang telepono kay Elliot. Ang dahilan kung bakit ibinigay ni Avery sa kanya ang telepono ay para tuluyang sumuko si Rebecca. Kinuha ni Elliot ang telepono at binuksan ang speaker mode, ano ang gusto mong sabihin? Napaiyak si Rebecca, Elliot, huwag kang pumunta. Pakiusap ko, huwag kang pumunta. Kapag malaki na ang anak ko, magpapa-paternity test ako. Iyon na talaga ang bata sa tiyan ko. Paano mo maiiwan ang sarili mong laman at dugo? Paano ka naging malupit? Si Avery, bilang isang ina, ay narinig ang mga salita ni Rebecca, may hindi maiiwasang kalungkutan sa kanyang puso. Ngunit sa pag-aakalang ang layunin ni Rebecca sa paglikha ng batang ito ay ang nakawin si Elliot, hindi niya magawang makiramay kay Rebecca at sa bata sa sinapupunan ni Rebecca, oo, hindi ko kayang talikuran ang sarili kong laman at dugo, kaya kailangan kong bumalik sa Erie Adele at gampanan ang responsibilidad ko bilang ama. Sinunod ni Elliot ang sinabi ni Rebecca nang hindi nagmamadali, kung nabigo ka sa akin, maaari mo akong patayin at ang anak natin. Sa telepono, bumulong si Rebecca, masyadong desperado na magsalita. Naghintay si Elliot ng ilang segundo, saka ibinaba ang telepono at ibinalik ang telepono kay Avery. Elliot, tapos na, pinatay ni Avery ang phone niya. Well, alam ni Elliot na ang sinasabi ni Avery ay tapos na ang lahat sa Monroeville. Pagkabalik sa Erie Adele, wala nang contact si Elliot kay Rebecca. Ang lahat ng nangyayari dito ay parang panaginip. Iyak nang iyak si Rebecca hanggang sa bumagsak siya, ang kanyang maingat na binalak na laro ay hindi lamang nabigo upang mapanatili ang lalaking pinakamamahal niya, ngunit nawala pa ang buhay ng kanyang ama. Nagsisi siya, ngunit walang silbi ang panghihinayang. Miss, pinayagan ka ba talaga ni Elliot na ipalaglag ang bata? Namumula ang mata ni Yaya, not worth it for Rebecca. Layat ng iyak si Rebecca kaya hindi niya napigilan ang sarili at sinabing, hindi na ako gusto ni Elliot at ayaw na niya sa bata. Miss, pagkatapos ay pumunta at patayin ang bata, ipinakita sa kanya ng Yaya ang daan pabalik, Lorenzo loyal sa'yo, pagkatapos mong ipalaglag ang bata, tumira kay Lorenzo, itrato kanya ng 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Elliot. Nakahiga si Rebecca sa armrest ng sofa, 3 buwan na ang bata, at malapit na, ipanganak na siya. Hindi mo naman anak, bakit kailangan mo pang manganak? Ano ang mangyayari kapag ipinanganak ka? Wala nang pakialam si Elliot sa'yo. Ibinunyag ng Yaya ang katotohanan, Miss, pwede ka bang maging matino? Ngumuso si Rebecca, matino na ako, alam kong hindi na babalik si Elliot, mayroon siyang 3 anak sa Erie Adele, paano ko siya mapapanatili bilang isang bata? Sabi ng Yaya, sige, pwede ka ng manganak kung gusto mo, okay lang na magkaroon ng anak at pagkatapos maipanganak ang bata, maaari mong banta si Elliot at Avery sa hinaharap, kung magkakaroon tayo ng mga paghihirap sa hinaharap, maaari nating gamitin ang batang ito bilang bargaining chip. Hindi sumagot si Rebecca, hindi siya komportable ngayon, at wala siyang maisip na kahit ano ng